Kinwestiyon ng isang dating abogado ng Pangulo ng Pilipinas ang pagpapasabina ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte. Alamin ang detalye sa report ni MJ Mondejar. Hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte sa NBI headquarters ngayong araw ng Biyernes, November 29. Ito'y para kunin ang kanyang panig sa rhetoric o conditional remark nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sa halip, pinaharap ng NBI ang bise sa December 11. Hindi ordinaryong opisyal ang pinasapina ng NBI dahil ito ay ang ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Si VP Sara din ang most voted sa kasaysayan ng Pilipinas na nakakalap ng mahigit 32 million na mga boto noong 2022 national elections. Di hamak na mas mataas kumpara sa 31 million plus na boto ng dati nitong running mate na si Pangulong Marcos Jr. Hindi rin isang idle official ang bise dahil araw-araw itong nasa trabaho kung saan karamihan ay matagal lang nakaschedule. Mas nauna pa sa sapina ng NBI. Kaya para sa isang dating Presidential Legal Counsel, bakit pa pupunta ang bise sa NBI? Ano naman gagawin mo doon? Tatanungin ka lang, anong masasabi mo rito? Ba't ko pa sasabihin? Dito na lang ako sa piskal magpaliwanag. Ba't pa sa inyo? Dagdag pa ni Attorney Sal Panelo, hindi naman korte ang NBI para magdetermina kung guilty ba ang bise o hindi. Grave threats at posibleng paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang tinitindang anggulo ng NBI laban sa bise. Hindi naman talaga kailangan umatin niya sa NBI kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, i-file niyo na lang. Malinaw para sa veteranong abogado na political persecution ang all-of-government approach laban sa ikalawang Pangulo. Ang dahilan, para iligpit siya bilang numero 1 balakid ng mga Marcos at cronies sa 2028 presidential race. Suportado naman ni Panelo ang hakbang ni VP Sara na tanggihan ang mga bagong security detail ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Nauna nang pinalitan ang lahat ng VPSPG ni VP Duterte na mga bagong sundalo at pulis kahit hindi naman dumaan sa kanyang approval. Mamaya yung pang magiging bitsa ng kanyang buhay. Hindi mo na alam, hindi mo naman pagkatiwalaan ngayon. Sinong pinapadala sa'yo? Malakas sa OFW community ang unity team na VP Sara at BBM noong eleksyon. At para kay Attorney Panelo na ngayon ay nasa Hong Kong, Duterte pa rin ang sigaw ng ating mga kababayan doon. Doon sa Disneyland, mga Pilipino ron, isa na naman sinasabi, kay Duterte po kami, kahit ano mangyari sa kanya kami. All of them are saying that. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News.